Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nakakagulat, di makapaniwala ang palasyo, kongreso sa malaking pasabog at utos ni Isko Moreno. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat Kapanig TV, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, Duterte, rumesba. Baho ni Abante at Chua, binulgar ni Isko. Nako. So dahil nga po rin mga kababayan, ito, i-share po natin, no? Itong si President Bongbong Marcos Jr. Ay may utos, no? Dito sa DOST. Nako. Na-improve ang storm warning system. Nako, mamaya mga kabayan ay bigyan po natin ng komento yan. Tingnan po natin kung nasa DOST nga ba talaga ang problema o baka nasa ibang bagay po, no? So, eto pa, former President Duterte nagsalita na po patungkol po dito sa itong nagagalit na kongreso, di ba? Galit na galit po yung kongreso dahil sa hindi pag-attend ni former President Duterte. So eto, nagsalita na nga si dating Pangulong Duterte at sapul itong Quad Committee na ito. Okay, at ito pa, si President Duterte pa rin, no? Dating President Duterte ay may mensahe po sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Bigyan po natin ng reaksyon yan maya-maya ng mga kababayan. At ito na nga, simulan na po natin dito po kay President Bongbong Marcos Jr. Ito mga kababayan. Ito po, mula po ito sa ABS-CBN News. Nasabi po dito mga kababayan, dahil sa matinding pinsala at dami ng patay na iniwan ng bagyong Christine, gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagbutihin ng DOST ang pag-aabiso tuwing may bagyo. Nako. Yan o. Marcos orders DOST, Department of Science and Technology yata itong DOST, di ba? To improve storm warning system. O yan mga kababayan. So, nasa pag-asa yata. Pag-asa sa pinalalabas dito ni President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, matindi daw ang pinsala. Matindi ang pinsala at madami po ang namatay dahil sa hindi mabuting pag-aabiso ng DOST or ng pag-asa. Ganun ba 'yon? Di ba palagi naman pong nag-uulat ang ating pag-asa, ang ating DOST, pag-asa. Di ba mga kababayan, palagi po sila nag-notify nga po sa cellphone ko pag nagpo-post po sila. Every 4 o'clock in the morning and afternoon yata, nagpo-post sila, no? Nagpapublish sila ng sa YouTube. So, baka iba po yung gustong sabihin dito ni President Bongbong Marcos Jr. Mas improve yung pagdidetect kung malakas ba or mahina ang bagyo, ganun ba yun? Pero mga kababayan, no? Malakas man o mahina ang bagyo, kung ang implementation naman po ng mga local government at saka yung mga executive department ay mas mabagal pa sa pagong, wala rin pong mangyayari. At saka dito, no, mas kailangan paalalahanan, no? Kailangan paalalahanan ni President Bongbong Marcos Jr. itong mga korap na mga politiko, no? Na wag nilang kurapin, wag nilang nakawin yung kaban ng bayan para naman, no, nakikinabang ang taong bayan. Like for example, dito sa mga bagyo-bagyong ito. Example na lang, yung 5,500 flood control project. Wag po nating kakalimutan na nanggaling po yan sa bibig mismo ng ating presidente. Where in fact, wala naman pong nakikita. So ano ba ito? Ano ba itong utos ni President Bongbong Marcos Jr. to improve storm warning system? Or ito ay isang diversion lang, no? Para hindi pag-usapan itong mga pondo, budget, no? In relation to calamity. Diba? Kasi siya mismo sabi niya nung nakaraang araw, ubos na ang
no? Yung Quick Response Fund na 30 billion. Paano yung 500 billion na pang-ayuda project ninyo? Hindi ba pwedeng ipamigay yon? 'Di ba? Or ubos na rin yung 500 billion. 'Di ba? Well, anyway mga kababayan, ano po sa palagay ninyo, ha? Alin ba dapat ang dapat unahin? Kasi active naman po ang DOST or Pag-asa sa pagbibigay ng warning, no? Ng babala. Bawat araw po sila, kahit walang bagyo, nag-uulat yan mga kababayan, di ba? So, saan ba may problema? Dito ba sa mga korap na politiko? Or dito sa Pag-asa? Well, dito sa sinasabi ni based dito sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr., it is on Pag-asa. Sa Pag-asa po may problema kasi kailangan i-improve ng DOST, no, yung kanilang storm warning system. Nako. Iwas pusoy yata ito si President Bongbong Marcos Jr. at baka mapag-usapan yung 5,500 flood control project. Kaya nga ito mga kababayan, nakakapagtaka itong mga mainstream media. Di ba dapat may follow-up question sila dyan, no? Sabihin nila, Mr. President, araw-araw naman po nagbibigay ng warning, ano? Itong Pag-asa or DOST, no? Nagbibigay po sila palagi ng paalala sa ating mga kababayan. So, tapos i-segue na nila yung flood control project ng mga kababayan, di ba? O baka Mr. President, yung flood control project ang may problema. Kasi hindi po nakikita ng taong bayan. Pero sinabi nyo po, 5,500 flood control projects ay tapos na. O, di ba? Parang ganun. Laruin nyo naman, mainstream media. Laruin nyo naman yung pagtatanong kay President Bongbong Marcos Jr. Baka sakali may makuha tayong importanteng impormasyon, di ba? Laruin nyo yung ninyo, pagbabalita, laruin nyo yung pagtatanong sa kanya para hindi yung isang tanong lang, wala na kayong follow-up, di ba? Well, anyway, mga kababayan, naman po inyong reaction dyan, i-comment na lang po. At ito, dating President Duterte, rumesback dito sa Quad Committee na ito. Ito po ang sabi ni former President Duterte. Ito ang naging matapang na pahayag ni former President Rodrigo Duterte sakaling ipasight in contempt siya ng mga miyembro ng House Quad Committee, no? Matapos ang hindi niya pag-attend sa nakaraang hearing. Ito po ang sabi mga kababayan. Ito, zoom in natin Ito. You don't scare me a bit, sabi niya. Galing na ako sa pagka-presidente. Wag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress, nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako. Do not give me that. Boom. What is there to say more to what I have said, sabi niya. Kasi tama nga naman pwede naman nilang gamitin yung mga statement nila doon sa Senado, di ba? Doon na lang sila magbase kasi paulit-ulit lang yung tanong More to what I have said, sabi niya. Sabi ko naman sa lahat, ano pa ang gusto ng mga gago. Yan mga kababayan. So, nasabi niya na po lahat doon sa gusto niyang wag umuwi para matapos na doon, di ba? Sa Senado. Ano pa bang gusto ng Quad Committee na ito? Pwede naman nilang di ba? Yung pag-iimbestiga nila, doon na nila ibase. O, di ba? Yun yung gusto nilang marinig, puro mura, di ba? Nagmura naman ng Pangulo. Ano pang gusto nila? I-contempt. O, hindi i-contempt ninyo. I-contempt nyo po si dating Pangulong Duterte. China-challenge pa nga kayo. I-contempt nyo daw siya. Sabi nga sa comment mga kabayan, talagang hindi po attend dyan si former President Duterte. Wala mga respeto ang mga yan Sabi nila sabi ng mga nagko-comment sa channel natin, no? Kung gusto nyong irespeto kayo, no? Rumespeto din kayo. Wala na mga respeto ang mga ito Ang mga nasa laman ng utak ito ay puro na pera. At palapit na ang eleksyon, kaya siguro ganito sila. Kailangan po nila ng pondo for their candidacy.
Well, anyway mga kababayan, yan po ang naging sagot ni dating Pangulong Duterte dito sa Tuwadcom na ito. Buti nga sa inyo. At ito pa, dating Pangulong Duterte may mensahe sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ewan ko lang kung sasang-ayon kayo dito, pero ito po, basahin natin ha. Sabi niya po, si Inday, pasalamat ka na lang sa Diyos, no? Na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice president. Bihirang-bihira yan, bihira sa isang pamilya. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas, pasalamat na lang tayo. Now, as fast as you can, get out of politics. Nako. Mukhang malabo yata itong sinasabi ni former President Duterte. Kasi ang sigaw po ng taong bayan ay Vice President Sara Duterte for President sa 2028. Diba? Kung ganito, hindi pala tayo mapapagbigyan nito mga kababayan, di ba? Maghanap buhay ka, negosyo, basta mabuhay ka lang nang mapayapa. Umalis ka na dyan sa politika. Huwag ka nang mag-ambisyon, total Vice President ka na. Yan po ang sabi ni former President Rodrigo Duterte para po sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sang-ayon ba kayo dito sa sinasabi ni former President Duterte, mga kababayan? Na wag nang tumigil na sa politika itong si Vice President Sara Duterte at magnegosyo na lang at mabuhay na lang ng payapa. Well, hindi ako personally mga kababayan, hindi po ako against dito sa sinasabi ni former President Duterte kasi bilang isang ama, ang una mo talagang magkaroon ng peace of mind yung yung anak mo. Pag nasa politika ka kasi walang peace of mind mga kababayan, lalo na kapag ganito, no? Pag ganito yung mga sitwasyon. Pero ang tanong, sino? No? Sino ang ilalaban natin sa 2028 kung ayaw po ni... Sa bagay, dating President Duterte lang naman ang nagsasabi. Si BP Sara, wala pa namang statement about dyan. Tsaka malayo pa po. Ang 2028, ito ay isang paalala lang po ng isang amang nagmamahal sa kanyang anak. No? Mga kabalakpakan po natin. So lahat naman siguro ng ama, ganito rin ang gagawin. No? Pag nakikita mong pinapahirapan or talagang ginigipit ang iyong anak, ganito rin ang masasabi mo, di ba? Well, anyway mga kababayan, ito sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng comment ang video ito. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sadyang hindi na talaga mapipigilan. Magkakalabasan na talaga ng baho matapos ang pananahimik dating alkalde ng Manila na si Mayor Isko Moreno. Binasag na ang katahimikan at nagsalita na sa di umano'y direktang pinangalanan, ngunit sa sa katotohanan at matapang na isa-isang isiniwalat sa publiko ang di umano'y itinatagong baho ng mga buhayang kongresista at tila nasapul ng katotohanan ang 3rd District Manila Representative na si Joel Chua at ang 6th District Representative ng Manila na si Bini Abante. Ang dalawang kongresista na atat ma-impeach ang Vice President na si Sara Duterte. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos ang pananahimik ng dating mayor ng Manila na ngayon ay tatakbo muli sa pagka-mayor na si Isko Moreno, ay binasag na ang katahimikan at bumanat na hindi man direktang pinangalanan ngunit sa sa katotohanan si Congressman Chua at Congressman Bini Abante matapos ang ginawang pronouncement kamakailan lamang ng nasabing dalawang kongresista na di man ay laging pinatatamaan ng former mayor ng Manila na si Isko Moreno at sinasabihan
ng kung ano-ano. Lalo na itong si Abante. Kung ano-ano daw ang pinagsasabi nito kay Yorme. At itong si Isko Moreno ay nananahimik lang talaga. Nang hindi na makapagpigil ang dating alkalde na si Isko Moreno ay tahasang nilabas na sa publiko ang totoong ugali o baho ng dalawang kongresista na si Chua at Abante. Dahil mantikin mo mga kababayan, napakabastos pala nitong dalawang mambabatas na ito. Dahil noon pala sa panahon ni Isko Moreno, noong tumatakbo pa siyang mayor ng Manila, ay akala mo parang buntot na sumusunod kay Isko Moreno. Akala mo naman ay kagagaling pero hindi naman pala mananalo kung hindi dahil kay Isko Moreno. O anong nangyari mga kababayan? Matapos binuhat ni Isko Moreno ang dalawang kongresista na si Abante at Chua, di nanalo. Tapos ngayon, nang nagdeklara na itong si Mayor Isko na tumakbo ulit sa Maynila, anong sinasabi nila? Ang yayabang kung ano-ano mga nagsasabing batikos kay Isko Moreno na wala man lang utang na loob. Nang lumabas nga ang balitang ito, So, ibig sabihin lang palitan ito mga kababayan, itong si Chua at saka si Abante ay mga mangga rin, no? Mga manggagamit rin mga kababayan. Napakarami talagang mangga dito sa mundo ng politika. So, paano ba yan? Yung mga fans at mga talagang solid na Isko Moreno nating mga kababayan dyan sa Maynila, alams na po. Ilampaso nyo po itong si Chua at si Abante dahil po sila, itong dalawang ito ay pasakit po sa ating bansa. Ito po ay mga manggagamit na mga politiko, di ba? ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mabuhay ka Yorme, kaisa mo kami sa hamon ng buhay. Ilaban mo ang taong bayan sa iyong nasasakupan. Nakita namin kung paano mo nilinis ang lungsod mo at sa mga ayudang kahong-kahon mo kung ipapadala, wala kang pinipili. May kaya o mahirap, lahat meron. Kasi lahat naman sila dinaanan din ng mga kalamidad. Sama-sama po tayong lalaban sa kahirapan. Dapat nang bumalik na Mayor Isko sa Maynila, simula nang mawala siya parang si Tatay Diggs lang. Wala akong nakitang gumanda ang Maynila simula maupo si Honey D. Di man lang naibalita, di gaya ni Mayor Isko. Nakikita mo yung mga ginagawa niya at magagawa pa niya. Kung atras, walang abante. In aid of irritation, not legislation. Paikot-ikot na tanong. Hindi naman tungkol sa legislation, kaya laging binabara ni BP Inday Sara. Yan ang sinasabi ni PRRD. Pag di ka na nakaupo, kalaban ka na. At lahat ng natulungan, nagbabaliktaran. Si Chihuahua at Abante, porsigidong ma-impeach si Sara kasi alam na nila ang mangyayari sa kanila. Ganon ang uso. Pagkatapos mong tinulungan, patry rin ka. Walang utang na loob. Ikaw nang tumulong, pagkakaisahan ka. Karma na lang. So yan mga kabayan, bistado na itong si Chua at si Representative Bienvenido Abante ng Maynila mga kababayan. So ano nang hinihintay ninyo mga Manilenyo? Huwag nyo na pong suportahan itong dalawang ito sapagkat bistado na po ang kanilang pag-uugali. At mukhang pera-pera lang. Ano ba kasing nangyayari ngayon no, mga kababayan? Lahat nakafocus dito kayo sa Office of the Vice President. Wala na po. Bakit hindi nyo, for example lang, eto nangyayari sa bagyo na, sa mga pumapasok na bagyo, di ba mas relevant na pag-usapan ninyo yung 5,500 flood control project at saka itong quick response fund na 30 billion na naubos sa loob lang ng yung 15 billion sa loob ng 2 linggo, ubos agad, no? 30 billion, yung 15 billion, hindi ko alam kung, basta nung October 24, di ba yung binalita natin, or shinare natin kahapon, mula po sa Philippine News Agency, anong sabi doon? Yung kalahati na ubos na nung October 24, 2024, no? Tapos nung November 6 or 8 yata yun mga kababayan, nagpahayag itong si President Bongbong Marcos Jr. na ubos na yung Quick Response Fund na 30 billion.
So, di ba mas relevant kung yan ang imbestigahan ninyo at wag puro Vice President Sara Duterte? Baka pag inimbestigahan nyo itong flood control project at saka itong quick response fund, no? Ay tumigil na itong kalikasan sa pag-aalboroto. 'Di ba? Tigilan na rin ang Pilipinas kasi hanggat siguro kasi ngayon may papapasok naman po eh. May papasok na naman pong bagyo, mga kababayan, or low pressure area. Papasok na naman po. Habang palabas si Mars papasok naman itong low pressure area. So maybe it's time for you to talk about this quick response fund na 30 billion. Imbestigahan nyo po pati itong flood control project na gumagastos ng 1.4 billion a day, no? Baka sakaling makinig ang kalikasan at tigilan niya na po ang pagpapasok ng mga bagyo dito sa Pilipinas. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.